Noong unang panahon, may tining na patuloy na umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mga propeta. Tinatawag ang tao na magbalik loob. Si Elias ay buong tapang na sumigaw. Si Jonas ay nagbabala sa bayan. Hanggang ngayon ang Ama'y naghihintay. Bukas pa rin ang kanyang kamay. Ang biyaya niya'y umaabot. Ang away niya'y hindi nauubos. Naririnig pa rin ang kaniyang tinig, tumatawag sa bawat puso. Magsisi ka, lumapit ka. Si Jesus ang daan ng pag-asa. Sa kanyang krus may kapatawaran. Bagong buhay ang iyong makakamtan. Magsisi ka, huwag nang maghintay. Pag-ibig niya'y hindi maglalaho kailanman. Hindi nagbabago ang kaniyang salita. Halika na, bumalik ka. Si Juan ang naghanda ng daan. Si Kristo ang nangaral ng katotohanan. Si Pedro'y buong tapang na sumigaw. Magsisi kayo at magpabautismo. Hanggang ngayon ang mabuting balita patuloy na bumabago ng buhay. Lahat ng lalapit kay Kristo tatanggap ng bagong pag-asa. Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ni Jesus. Walang pangalan na makapagliligtas kundi ang Panginoong Jesus. Ang dugo niya'y sapat magpakailanman. Ang kaniyang away walang hanggan. Hari ng lahat, siya lamang. Magsisi ka, lumapit ka. Si Jesus ay naghihintay. Magsisi ka,
panahon, may tining na patuloy na umalingaw sa pamamagitan ng mga propeta. Tinatawag ang tao na magbalik loob. Si Elias ay buong tapang na sumigaw. Si Jonas ay nagbabala sa bayan. Hanggang ngayon ang ama'y naghihintay. Bukas pa rin ang kanyang kamay. Ang biyaya niya'y umaabot. Ang away niya'y hindi na uubos. Naririnig pa rin ang kanyang tinig, tumatawag sa bawat puso. Magsisi ka, lumapit ka. Si Jesus ang daan ng pag-asa. Sa kanyang krus may kapatawaran. Bagong buhay ang iyong makakamtan. Magsisi ka, huwag nang maghintay. Pag-ibig niya'y hindi maglalaho kailanman. Hindi nagbabago ang kaniyang salita. Halika na, bumalik ka. Si Juan ang naghanda ng daan. Si Kristo ang nangaral ng katotohanan. Si Pedro'y buong tapang na sumigaw. Magsisi kayo at magpabautismo. Hanggang ngayon ang mabuting balita patuloy na bumabago ng buhay. Lahat ng lalapit kay Kristo tatanggap ng bagong pag-asa.
magsisi ka at sumampalataya sa Ebanghelyo. Mula pa nung unang panahon, may tining na patuloy na umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mga propeta. Tinatawag ang tao na magbalik loob. Si Elias ay buong tapang na sumigaw. Si Jonas ay nagbabala sa bayan. Hanggang ngayon ang Ama'y naghihintay. Bukas pa rin ang kanyang kamay. Ang biyaya niya'y umaabot. Ang away niya'y hindi na uubos. Naririnig pa rin ang kaniyang tinig, tumatawag sa bawat puso. Magsisi ka, lumapit ka. Si Jesus ang daan ng pag-asa. Sa kanyang krus may kapatawaran. Bagong buhay ang iyong makakamtan. Magsisi ka, huwag nang maghintay. Pag-ibig niya'y hindi maglalaho kailanman. Hindi nagbabago ang kaniyang salita. Halika na, bumalik ka. Si Juan ang naghanda ng daan. Si Kristo ang nangaral ng katotohanan. Si Pedro'y buong tapang na sumigaw. Magsisi kayo at magpabautismo. Hanggap ngayon ang mabuting balita. Patuloy na bumabago ng buhay. Lahat ng lalapit kay Kristo tatanggap ng bagong pag-asa. Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ni Jesus. Walang pangalan na makapagliligtas kundi ang Panginoong Jesus. Ang dugo niya'y sapat magpakailanman. Ang kaniyang away walang hanggan. Hari ng lahat, siya lamang.
ka, magsisi ka at sumampalataya sa Ebanghelyo. Good morning, magandang umaga po. Yan po ang napakagandang awitin na tayo po ay magbalik at magsisi sa ating mga pagkakasala at pagkukulang sa ating Panginoong Hesus. Huwag po kayong alis. Magandang umaga mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng dako ng mundo na nakikinig ngayon. Good morning and say hello. Bumati muna ako ng magandang umaga sa lahat ng ating mga kaibigan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa labas ng ating bansa. Good morning kay Bibian Lardizabal. So far po dito sa Tagudin, Ilocos Sur, no rain and hangin po. Tahimik pa po ang weather. Yan ang sabi. At lilikas na siya papunta sa dagat. Alright, maraming salamat Bibian. And of course, and hello kay Rapi Joaquin. Good morning, sir. Good morning din po. Magandang umaga. And welcome to the Living Word Web Radio. Alright, in the meantime, say hello kay Maestro Ernie Vilguera watching from Santo Tomas. Magandang umaga na yung mga bigat yung amin dito apo. Santo Tomas na Gilian Isabela. At kasama na rin yung mga kasama mo sa buhay. Pamilya diyan sa inyo. Right, and say hello also kay Ma'am Marisa Bautista watching from Pangasinan. Pangasinan ba o Baguio? Pangasinan. Good morning. At kay Sir Jake Aga, Sir Rolando, magandang umaga din po dyan. And kay Nelson Bunyag, magandang umaga Sir. Astor Nelson and Ching Blanquera. And of course kay Ma'am Alma Abawag, mukhang wala kayong lesson or kabisihan ngayon. Watching from United States of America. Mapagpalang umaga po sa ating lahat na nakikinig sa ating Pastor Amor. Di pagpapala ng Diyos ay sumasa ating lahat araw-araw. The message coming from Pastor Nelson. Alright, magandang umaga. At tayo po ay magsisimula na sa ating pagbubulay-bulay. Ang ating pong pagbulay-bulayan ay... ito po ay isinisigaw mula noong una pa hanggang sa kasalukuyan na mayroong titulong Repent. The message still hasn't changed. Ang sabi po ng banal na kasulatan, simula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang sinasabi ng banal na kasulatan. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pakikinig. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan po ninyo yung Mark 1:5 kung anong sinasabi diyan. Kung wala ay sa inyong mga banal na na cellphone. Dahil yung mga modernong panahon ngayon ay diyan na nakasalalay, no? Ang sinasabi dito sa Mark 1:5 ay 1:15 I should say. Sabi dito, sinabi niya dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Yan po sa Mark 1:15. At yan po ay umaalingaw-ngaw sa simula pa noong araw hanggang ngayon. Sino pa ba yung mga bagong dating dyan? Okay, sige, bati na lang po tayo mamaya. Nandiyan dito na si Pastor
Maning Dagdag o Roman Dagdag at kay Jess Chiron. Good morning, Pastor, watching while driving going to Tumawini. Jesus Reigns with Maestro Ernie Belguera and family. God bless. Oy, magkasama kayo. Aaten ng Jesus Reigns. Okay, maraming salamat po at mag-ingat po sa pag-drive. Pupunta kayo sa isang lugar na kung saan ay may event. Napakaganda. Sarap sana, no? Sumama. So, purihin po ang Panginoon dahil sa pupuntahan ninyo. Meron pa ba ulit ngayon na malaking event ang Jesus Reign dyan? Anyway, Jesus Reign is all over the world event now. At purihin ang Panginoon dahil pinagdidiwang ang future events na mangyayari at wala na po tayong ibang gagawin during the time sa ating pakikipagtagpo sa ating Panginoon at mamuhay tayo kasama niya habang walang hanggan. Okay. Alright, nandito po si Ma'am Delia Belguera Medrano. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Kasama rin po ba kayo sa biyahe or nasa Santo Tomas? Okay, so magandang araw po at ingat po sa inyong biyahe. At sa mga kaibigan nating mga paparating pa lamang, anuman ang inyong mga ginagawa ay maghanda po muna tayo ng ating mga sarili upang mapakinggan ang napakahalagang salita ng Diyos. The Bible message from cover to cover is to repent. The message is still hasn't changed. Hindi pa rin nagbabago. You're listening to The Living Word Web Radio, ang tinig ng inspirasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi. At bago ko makalimutan, nandyan kung nakikinig si Ray or Uno Alba. Magandang umaga sa iyo, Brad, at maraming salamat din sa message mo. Mga kapatid, sa bawat pagbukas natin ng telebisyon, pag-scroll sa social media, sa pagbabasa sa Biblia, tila araw-araw ay may panibagong trahedyang bumapalot sa mundo. May mga lindol na nagpapaguho ng mga tahanan, may mga bagyong nag-iiwan ng baha at pagkawasak. Hanggang ngayon ay hindi matatapos-tapos na digmaan sa Middle East, kumikitil ng buhay at naghihiwalay sa mga pamilya. At may mga Pilipino ring nadadamay dahil sa mga OFW na nagtatrabaho doon. Kaya ito po yung kasalukuyang mga nangyayari. May sakit at pandemya, hindi pa itong katatapos lang na pandemya, meron na naman daw kasunod. Yan po yung anong mangyayari na lang noong nakaraang pandemic, halos 2 taon na yung nakalipas na parang wala na tayong kapahingahan noon at di natin malaman kung matatapos pa. At ito na naman, meron na naman mga giyera, baha at iba't ibang mga trahedya na kung saan ito ang nagpapahirap sa buhay natin. So nagdudulot ito ng matinding takot, pagdadalamhati at kawalan ng katiyakan. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay, kabuhayan at pag-asa. Sa gitna ng lahat ng mga ito ay maraming nagtatanong, nasaan ang Diyos? Bakit nangyayari lahat ng mga ito? May pag-asa pa ba? Lalong-lalo na sa politika natin kung hindi malaman kung sino yung totoo at ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi lahat ng trahedya ay direktang paghatol sa Diyos. Sa isang partikular na tao o lugar, ngunit malinaw na ang mga ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay marupok, ang mundong ito ay pansamantala, at wala tayong kasiguraduhan sa bukas.
Ang mga pangyayaring ito ay dapat magising sa ating puso upang hanapin ang Diyos habang may pagkakataon pa. Sa halip na lalong lumayo tayo sa Panginoon, ang mga pangyayaring ito ay dapat magtulak sa atin na lumapit sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga kapahamakan ng tao. Sa Kanyang puso ay puno ng awa at pag-ibig. Ang Kanyang panawagan ay hindi upang tayo'y hatulan, kundi upang tayo'y maligtas. Ang impyerno po ay ginawa ito para sa dyablo, hindi po ito para sa tao. Kaya niya gustong tayong iligtas sa kapahamakan. Kaya't mula pa noong unang panahon ng mga propeta hanggang kay Juan Bautista, kay Jesus at sa mga apostol, iisa lang ang kanilang mensahe. Magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Yan po ay mula sa ating main text, Mark 1:15. Mga kapatid, mga kaibigan, maaring hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Ngunit alam natin na ang Diyos ay nananatiling tapat at ang Kanyang paanyaya ay bukas pa rin sa bawat taong handang magbalik loob sa Kanya. Ngayong umaga, tanungin natin po ang ating mga sarili kung tatawagin tayo ng Diyos ngayon. Handa na ba ako? Or handa na ba tayo? Naituwid na ba natin ang ating relasyon sa Kanya? Samahan ninyo ako sa mensaheng may pamagat na Repent. The message still hasn't changed. So ang pagsisisi simula noon hanggang ngayon ay hindi po nagbabago. Naway buksan ng Banal na Espiritu ang ating isip at puso upang marinig natin ang laman ng magandang balitang ito, or upang marinig natin ang tinig ng Diyos, kundi ang tinig ng Diyos na patuloy na nagsasabi ang panahon ay naganap na at malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Yan po ang sinasabi sa Mark 1:15. Makinig tayo, magnilay at tumugon sa Kanyang panawagan. Kaya po ay nakikinig sa Living Word Web Radio, episode 85 na po tayo. Ang sinisigaw nila ay isa, magmula kay Elijah. At ano po yung titingnan po natin magmula kay Elijah. Ang sabi ni Elijah, return to the Lord. Yan, makikita niyo po sa ating illustration dyan sa ating screen. Mula kay Elijah, at ang sinasabi niya ay repent, magsisi kayo. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Marami pong mga supporting verses po ito, magmula sa Matthew 4:17, Acts 2:38, Acts 3:19, Luke 13:3, 2 Peter 3:9, Ezekiel 18 verse 30 to 32. Yan po yung ating mga pinagkunan ng mga mensahe, ng ating mensahe. Kung ang lahat ng propeta, si Juan Bautista, si Jesus at ang mga apostol ay iisa ang mensahe, bakit marami ngayon ang ayaw nang marinig ang salitang pagsisisi? Marami pong mga prosperity gospel na naririnig po natin. Ang mga tao ay gusto lang marinig yung mga bagay na gusto nilang marinig. Pero ito pong isang ito na salitang magsisi sa ating mga kasalanan ay tila ayaw nilang marinig. Ikaw ba gusto mong marinig? Kaibigan, ito po ang magliligtas sa iyo. Magliligtas sa atin. Sa panahon natin ngayon ay maraming gustong marinig ang tungkol sa pagpapala, sa tagumpay, kasaganaan at pag-ibig ng Diyos. Ngunit kakaunti ang gustong makarinig tungkol sa pagsisisi o repentance.
So itong mga nagdaang mga araw po ay punong-puno po tayo, busog na busog po tayo sa mensahe ng Diyos patungkol sa pagpapala, sa tagumpay, sa kasaganaan at pag-ibig ng Diyos. At sana naman ay maibigan ninyo ang mensaheng ito na mayroong titulong pagsisisi o repentance. Alam niyo po kapag kayo ay naligo at lumabas kayo, ang nadudumihan na lang ay inyong mga paa. Kaya ito'y nililinisan. So, yan po yung parang ating laging ginagawa, paglilinis. Kailangan po nating magsisi. Hindi ito mensahe ng paghatol lamang, ito ay paanyaya ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng bagong buhay. Ito po ang panguna natin. Ang mga propeta ay nananawagan ng pagsisisi. Mula kay Elijah, ang sabi niya, tinawag ang Israel upang talikuran ang pagsamba kay Baal. Si Baal ay isang ribulto, walang buhay, kaya binigyan niya ng mensahe ang mga tao na sumamba lamang sa Diyos na buhay. Kaya isinigaw niya, magsisi kayo. Tinawag niya ang Israel upang talikuran ang kanilang mga ginagawang kasalanan. Si Isaiah, tinawag ang bayan na bumalik sa kabanalan. Eto, before it's too late, sabi niya doon ay magsisi kayo. Yan po ay mula sa Lumang Tipan or Old Testament na simula noon yan po ay ang sinisigaw. Ang sabi ni Isaiah ay tinawag ang bayan na bumalik sa kabanalan. Siya po ay nagbabala na magsisi kayo at bumalik sa kabanalan. At ito naman si Jonah o si Joel. Ang sabi niya ay return to me with all your heart. Magbalik loob kayo ng buong puso. Yan ang sigaw ni Propeta Joel. At ang sigaw naman ni Propeta Jonah, repent and believe the gospel. Tinawag ang Nineveh sa pagsisisi. At mula kay Jeremiah, babala laban sa katigasan ng kanilang mga ulo. At mula kay Amos, hanapin ninyo ang Panginoon upang kayo ay mabuhay. Iisa po yung kanilang sinasabi. Lahat ng mga propeta ay ito po yung binabanggit. Hanapin ninyo ang Panginoon upang kayo ay mabuhay. At kay Micah, lumakad ng may pagpakumbaba sa Diyos, magsisi kayo. At kay Malakay, tumalikod kayo sa inyong masasamang lakad. So yan po lahat ng mga propeta sa ating Old Testament. Hindi nagbago ang problema ng tao, kasalanan pa rin. At ang sagot ng Diyos ay pagsisisi pa rin. At mula sa Old Testament, dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Ang una ay isinigaw ni John the Baptist, repent and be baptized. Yan po ang ginagawa natin mga minamahal na kapatid sa lahat ng ating mga bagong naniniwala o bagong nagpapabaptize. So kung meron po sa inyo ang hindi pa nagpapabaptize o hindi pa nagsisisi, symbolically, pwede po natin gawin yan. At ito po yung isang sample ng sinabi dito. Dito po sa pangalawang sa ating mensahe, si Jesus ang nagpatuloy ng mensahe ng mga propeta. Dumating siya dito. Kaya dito sa Mark 1:5, sabi niya, hindi nagsimula si Jesus sa pangakong pagpapala. Nagsimula siya sa salitang repent. Oo nga naman, kung titingnan natin mabuti, pagpapala and then repent. Kasi parang matatats talaga yung ego ng tao pag sinabi mo magsisi ka dahil ikaw ay makasalanan.
Pero hindi po yun ang panghuhusga, kundi pagmamahal po ng mga Kristiyano na sinasabi sa mga tao, kaibigan, magsisi po tayo. Dahil po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa pagsisisi. Ipinagpatuloy ito ng mga apostol noong umakyat ang Panginoong Hesus sa langit. At sabi niya ay sasamahan ko kayo, and lo, I will be with you till the end of time. Sa Acts 2:38, ang sabi ay magsisi kayo. Sa Acts 3:19, magsisi nga kayo at manumbalik. Ang unang church or iglesia ay hindi nagbago ang mensahe upang maging hanggang ngayon ay binabanggit ito. Nananatili silang tapat sa katotohanan. Kung ang sigaw ng simbahan na naririnig mo ay magsisi, purihin ang Diyos. Ang pangapat ay ang pagsisisi ay hindi lungkot lamang. Ang Biblia, ang pagsisisi ay pag-amin na tayo ay makasalanan. Pag-amin sa ating mga pagkukulang. At ito rin ang daan upang paglayo sa ating mga kasalanan. At dito naman nagsisimula ang paglapit sa ating Kristo, Panginoong Hesukristo. Pagbabago ng isip, pagbabago ng pamumuhay. Hindi sapat yung sasabihin lang natin na, sorry Lord. Ang tunay na pagsisisi po ay may bunga ng bagong buhay. We have to completely turn around 360 degrees. May pagbabago po yung buhay natin. At piliin po natin, choose the narrow way. Piliin po natin. Yan po, merong dalawang daan dyan. At kung pinili po natin katulad nitong the repentance lead to restoration, the prodigal son na nababasa natin po sa banal na kasulatan, mas pinili niya ang bumalik sa Panginoong Hesus o sa kanyang pamilya. Ang mensahe ay hindi nagbabago. Maraming bagay ang nagbabago. Mabilis pong magbago ang teknolohiya natin, ang kultura, ang ating pamumuhay. Ngunit ang mensahe ng Diyos ay nananatili. Ang tawag niya ay magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, dadako na po tayo sa ating konklusyon. Kung ang mga propeta, kung si Juan Bautista, kung si Jesus, kung ang mga apostol ay iisang mensahe, hindi natin dapat baguhin ang ipinag-uutos ng Diyos. Hindi upang hatulan ng tao, kundi upang anyayahan silang maranasan ang tunay na kapatawaran, pagbabago at buhay na walang hanggan kay Kristo na ating Panginoon. Ang pagsisisi ay tanda ng biyaya ng Diyos. Walang tunay na pagbabagong espiritual kung walang pagsisisi. Ang Ebanghelyo ay may kasamang panawagan na magsisi at sumampalataya. Ang mensahe ng Diyos ay hindi kailanman maluluma. Maraming salamat at meron tayong Panginoong Hesus, no? At dito po sa ilustrasyon makikita po natin magmula sa Old Testament, magmula kay Elijah, lahat ng mga propeta at dumating ang Panginoong Hesus, nandiyan siya sa gitna. At mga apostol at hanggang sa kasulukuyan. The message still has not changed. Repent. Mga minamahal na kaibigan, ang ating Panginoong Hesus na kung saan ay before Abraham was I am, ay nagkatawang tao na po ang Diyos upang tayo ay iligtas. Ano pa ba ang dapat nating gawin? Ano pa ba ang dapat nating gawin upang o anong hakbang? Kaya kailangan po natin is to repent today.
Nawa ang Panginoon ay hipuin ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nananawagan sa amin na magsisi at manumbalik sa iyo. Siyasatin mo ang aming puso at ipakita ang anumang kasalanan dapat naming talikuran. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon ng tunay na pagsisisi na nagbubunga ng binagong buhay. Salamat sa kapatawaran na matatagpuan lamang sa aming Panginoong Hesus Kristo. Naway maging tapat din kaming maging bahagi na ibahagi ang mensaheng ito na may pag-ibig at may katotohanan. Dakilang Panginoon, anuman ang mga problema na nararanasan ng mga kaibigan ko, anumang kabigatan na kanilang sa kanilang buhay, Panginoon, ay pagaanin mo. Alisin, Panginoon, ang bigat sa kanilang mga dibdib at maranasan nila ang tunay na pagpapala na nagbubuhat sa iyo. Maraming salamat din, O Lord, sa mga kaibigan na ito at patuloy na sila ay nakikinig at nakikisama. At naway hindi lang po dapat tagapakinig, kundi maranasan nilang biyaya mo at ma-share at maibahagi nila, Panginoon, ang iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, at sa sandaling paghihiwalay namin at magkikita, samahan mo kami sa buong maghapon. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid, tapos na po ang ating morning devotion. Pagpalain po tayo ng Diyos at nawa ay sa buong maghapon, ang kalakasan po na nagbubuhat sa ating Diyos ay sumaatin. At kayo po ay nakikinig sa Living Word Web Radio, The Voice of Inspiration. Episode 85, ako po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Pastor DJ Amordi. Mula sa mga propeta hanggang kay Kristo at mga apostol hanggang sa mga pastor at hanggang sa atin. Iisa po ang mensahe ng Diyos. Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Purihin po ang Panginoon. God bless us all. Mula pa noong unang panahon, may tinig na patuloy na umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mga propeta. Tinatawag ang tao na magbalik loob. Si Elias ay buong tapang na sumigaw. Si Jonas ay nagbabala sa bayan. Hanggang ngayon ang ama'y naghihintay. Bukas pa rin ang kaniyang kamay. Ang biyaya niya'y umaabot. Ang awa niya'y hindi na uubos. Naririnig pa rin ang kanyang tinig, tumatawag sa bawat puso. Magsisi ka, lumapit ka. Si Jesus ang daan ng pag-asa. Sa Kanya
naghanda ng daan. Si Kristo ang nangaral ng katotohanan. Si Pedro ay buong tapang na sumigaw. Magsisi kayo at magpabautismo. Hanggang ngayon ang mabuting balita patuloy na bumabago ng buhay. Lahat ng lalapit kay Kristo tatanggap ng bagong pag-asa. Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ni Jesus. Walang pangalan na makapagliligtas kundi ang Panginoong Jesus. Ang dugo niya'y sapat magpakailanman. Ang kanyang away walang hanggan. Hari ng lahat, siya na lang. Magsisi ka, lumapit ka. Si Jesus ay naghihintay. Magsisi ka, manampalataya. May bagong buhay kay Kristo kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi kailanman nagbago ang mensahe ng Diyos. Magsisi ka. Si Jesus ay nagliligtas. Si Jesus ay nagpapatawad. Si Jesus ay nagbibigay ng bagong buhay. Halika, bumalik ka. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaibigan, halika na. Bumalik ka na sa ating Panginoong Jesus kung ikaw ay huwag ka nang mangamba at huwag ka nang magduda. Tinatawag ka ng ating Panginoong Jesus. At kung ikaw naman ay isang Kristiyano na, ipamahagi po natin ang salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay sama-sama at magkita-kita ulit sa araw ng bukas. Praise the Lord.